Isang malakas na kalabog ng bakal sa bakal ang gumising sa diwa ng buong kulungan ng pag-asa. Pero para kay Lira Reyes, isa lang iyong ingay. Katulad ng lahat ng ingay sa loob ng bilangguang ito, wala na itong bigat, wala nang epekto. Nakahiga siya sa kanyang makitid na tarima. Ang mga mata ay nakatitig sa kisame. Hindi sa blangkong espasyo, kundi sa mga bitak na naroroon. Ang mga guhit na iyon ang nagsisilbi niyang kalendaryo. Isa, dalawa, tatlo, apat. Bawat bitak ay isang araw na lumipas. Isang araw na mas malapit sa wakas. Hindi na niya kailangang bilangin ang mga araw sa totoong kalendaryo. Alam niya sa puso niya na malapit na. Nararamdaman niya ang papalapit na pagod, ang huling paghinga na matagal na niyang hinihintay. May isang partikular na bitak, mas mahaba at mas malalim kaysa sa iba, na siyang nagpapaalala sa kanya ng lahat. Bigla, ang amoy ng kalawang at alikabok sa kanyang selda ay napalitan ng ibang alaala. Ang sigaw. Isang matinis na sigaw ng bata. Ang sigaw ng kanyang si Celeste. Kasunod nito ang bigat ng isang bagay sa kanyang kamay. Masyadong mabigat. Pagkatapos ay ang kulay. Pula. Isang matingkad na pula na kumalat sa sahig na gawa sa kahoy, dahan-dahang gumapang palapit sa maliliit na paa ng kanyang anak. At pagkatapos, katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan na mas malakas pa sa sigaw na nauna rito. Napapikit si Lira. Itinaboy niya ang alaala palayo. Palagi itong bumabalik, lalo na sa umaga. Isang paalala kung bakit siya narito. Isang paalala na ang buhay niya ay matagal nang natapos sa gabing iyon. Ang hinihintay na lang niya ay ang opisyal na pagtatapos. Bumukas ang pinto ng mga selda. Oras na para sa agahan. Tumayo si Lira, ang kanyang mga galaw ay mekanikal, walang buhay. Sumunod siya sa agos ng mga kapwa niya preso patungo sa kainan. Ang ingay, ang tulakan, ang mga mura at tawanan. Lahat ay parang tunog sa ilalim ng tubig. Malayo, hindi mahalaga. Naupo siya sa kanyang karaniwang pwesto sa isang sulok. Malayo sa lahat, inilapag niya ang kanyang tray na may lamang kanin at isang pirasong tuyo. Nagsimula siyang kumain, hindi dahil sa gutom, kundi dahil iyon ang kailangan. Iyon ang utos. Sa kalagitnaan ng kanyang pagkain, isang sigawan ang pumailan lang mula sa kabilang dulo ng kainan. Nagsimula sa dalawang babae at maya-maya lang, ang kanilang pagtatalo ay naging isang ganap na gulo. Nagliparan ang mga salita, pagkatapos ay mga kamao, at hindi nagtagal pati na rin ang mga plato at tray. Hindi man lang kumurap si Lira. Nagpatuloy lang siya sa pagkain, dahan-dahan, na para bang walang nangyayari. Sanay na siya sa ganito. Ang karahasan ay parte na ng hangin sa lugar na ito. Isang tray na gawa sa metal ang lumipad sa ere, direkta sa kanyang direksyon. Nakita niya ito. Nakita niya ang pag-ikot nito sa hangin, ang sinag ng ilaw na tumama sa gilid nito. Ngunit ang kanyang katawan ay hindi gumalaw. Para saan pa? Isang anino ang mabilis na tumakip sa kanya. Bago pa man tumama ang tray sa kanyang mukha, isang lalaki mula sa kabilang mesa ang biglang tumayo at humarang. Ang tray ay tumama ng malakas sa likod nito. Isang tunog ng metal na bumangga sa laman at buto. Natigilan si Lira, ang kutsara ay nanatiling nakabitin sa ere. Dahan-dahang lumingon ang lalaki, hindi para tingnan kung sino ang nagbato, kundi para tingnan siya, si Lira. Ang mga mata nila ay nagtagpo sa loob lamang ng isang segundo. Kilala niya ang lalaking ito, Mateo Vargas.
Palagi itong mag-isa, palaging tahimik, palaging nakayuko. Sabi nila, malaki ang kasalanan nito sa labas, pero sino ba sa kanila ang wala? Sa mata ni Mateo, wala siyang nakitang awa, wala siyang nakitang pag-aalala. Ang nakita niya ay isang pamilyar na kawalan, isang kaparehong uri ng pagkamanhid na matagal nang naninirahan sa sarili niyang mga mata. Walang emosyon, pero may laman, may lalim. Pagkatapos ng segundong iyon, tumalikod na si Mateo at bumalik sa kanyang upuan na para bang walang nangyari. Hindi niya hinimas ang kanyang likod, hindi siya nagsalita. Mabilis na naawat ng mga gwardiya ang gulo. Bumalik sa dati ang ingay ng kainan. Pero para kay Lira, may nagbago. Nang gabing iyon, bumalik siya sa kanyang selda. Nahiga sa kanyang tarima. Itinuon ang tingin sa kisame, handa nang bilangin muli ang mga bitak. Isa, dalawa, pero hindi niya mahanap ang pangatlo. Ang imahe na bumabalik sa kanyang isipan ay hindi na ang pula sa sahig o ang sigaw ni Celeste. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, hindi ang kamatayan ang laman ng kanyang isip, kundi ang mga mata ng lalaking hindi niya kilala. Ang sahig na semento sa selda ni Mateo Vargas ang kanyang tanging canvas. Gamit ang isang maliit na batong pinulot niya sa patio, iginuguhit niya ang mga pangarap na matagal nang gumuho. Mga gusali, matatayog na gusali na para bang gustong abutin ang langit. Mga linyang perpekto, mga anggulong eksakto. Bawat guhit ay isang alaala ng buhay na ninakaw niya sa kanyang sarili. Pagkatapos ng ilang minuto, kapag ang buong sahig ay napuno na ng mga blueprint mula sa kanyang isipan, bubunutin niya ang kanyang luma at pudpod na tsinelas. At dahan-dahan, buburahin niya ang lahat. Bawat pagkayod ng goma sa semento ay isang parusa, isang paalala. Ito ang kanyang ritual araw-araw, lumikha, pagkatapos ay wasakin, katulad ng ginawa niya sa kanyang buhay. Ang dagundong ng mga rehas na bakal na sabay-sabay na bumukas ang pumutol sa kanyang pag-iisa. Para sa iba, hudyat iyon ng isa na namang ordinaryong araw. Ngunit para kay Mateo, ang tunog na iyon ay palaging nagbabalik ng isang mas masahol na ingay. Ang dagundong ng preno sa basang kalsada, isang gabi, umuulan. Ang mga ilaw ng kalsada ay nagiging mahahabang guhit dahil sa bilis ng kanyang takbo. Ang tugtog mula sa radyo ay malakas, pero mas malakas ang tibok ng kanyang puso. Masaya siya. Kakapirma lang niya ng pinakamalaking kontrata ng kanyang kumpanya. Tagumpay. Ang amoy ng alak sa kanyang hininga ay halo-halong may amoy ng bagong kotse. Pagkatapos, isang nakakasilaw na ilaw, isang pamilyar na hugis ng kotse na biglang lumitaw sa kanyang daraanan. Ang dagundong ng preno, ang pagbasag ng salamin, ang sigaw ng isang babae. Pagkatapos ang amoy, ang metalikong amoy ng dugo. Napamulat si Mateo, ang dibdib ay mabilis ang pagtibok. Ang amoy ng dugo ay napalitan ng pamilyar na amoy ng pinaghalong pawis, sabon at takot na bumabalot sa buong bilangguan. Bumangon siya at sumunod sa pila. Ang kanyang mga paa ay gumagalaw ng kusa, ang kanyang isip ay nasa ibang lugar. Nasa isang basang kalsada, maraming taon na ang nakalipas. Sa patio, sa ilalim ng maputlang sikat ng araw, nakita niya ulit siya. Si Lira Reyes. Nakaupo ito sa isang bangkong semento, mag-isa, nakatingin sa kawalan. Parang isang multo na nalimutan kung paano magpatuloy sa kabilang buhay. Kahapon, sa kainan, nakita niya ang sarili niya sa mga mata nito. Isang kaluluwang sumuko na,
Isang taong tinanggap na ang sentensya bago pa man ito ipataw ng hukom. Hindi awa ang naramdaman ni Mateo, kundi pagkilala. Nakikita niya sa babae ang parehong bigat na pinapasan niya araw-araw. Ang bigat ng isang buhay na kinuha. Ang kaibahan lang, si Lira ay pumatay para magligtas. Samantalang siya, pumatay dahil sa kapabayaan. Dahil sa isang gabing puno ng alak at pagmamataas. Sa loob ng maraming taon, ang tanging paraan ni Mateo para makayanan ang kanyang kasalanan ay ang parusahan ang sarili, ang pagguhit at pagbura, ang pag-iisa, ang pagtanggi sa anumang uri ng kaginhawaan o koneksyon. Pero kahapon, nang humarang siya para sa babae, may kakaibang nangyari. Sa maikling sandaling iyon ang kanyang pagkilos ay hindi para sa sarili niya. Hindi ito parusa. Ito ay isang bagay na iba. At ngayon, habang pinagmamasdan niya si Lira na parang isang tuyong dahon na naghihintay na lang na tangayin ng hangin, alam niyang hindi sapat ang pagharang sa isang lumilipad na tray. Kailangan niyang gumawa ng isang bagay. Kinagabihan, nilapitan niya si Mang Cardo, isang matandang gwardiya na malapit nang magretiro. Ang mga mata ni Mang Cardo ay nakakita na ng lahat at sa kabila ng uniforme, may natitira pa ring kabaitan sa mga ito. Mang Cardo, mahinang sabi ni Mateo, iniabot ang 2 pirasong sigarilyong maingat niyang inipon. Tiningnan ng matanda ang sigarilyo, pagkatapos ay ang mukha ni Mateo. Anong kailangan mo, Vargas? Bihira kang lumapit. Yung tinapay ko mamayang hapunan, sabi ni Mateo, umiiwas ng tingin. Pwede mo bang ibigay sa babae sa B4? Yung si Reyes. Tinaasan siya ng kilay ni Mang Cardo, pero kinuha ang sigarilyo. Bakit? Nagkibit balikat si Mateo. Mukhang mas kailangan niya kaysa sa akin. Hindi na nagtanong pa ang matanda. Tumango lang ito at umalis. Mula sa malayo, sa isang siwang sa pader ng patio, pinanood ni Mateo ang hapunan. Nakita niya ang paglapit ni Mang Cardo kay Lira. Nakita niya ang pag-abot ng matanda sa dagdadagdag na piraso ng tinapay. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mukha ni Lira. Ang pagtataka, ang kawalan ng tiwala. Tiningnan nito ang tinapay na parabang isa itong lason. Pero pagkatapos ng ilang sandali, dahan-dahan, kinuha niya ito at kinain. Isang maliit na bagay, isang pirasong tinapay. Pero para kay Mateo, habang pinagmamasdan niya ang babaeng dahan-dalang ngumunguya, isang kakaibang pakiramdam ang dumaloy sa kanya. Hindi ito ang kasiyahang dulot ng pagdisenyo ng isang perpektong gusali. Mas malalim ito, mas totoo. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang ang mga kamay niya, ang mga kamay na pumatay, ay nakagawa ng isang bagay na nagpapatuloy ng buhay kahit sa pinakamaliit na paraan. At sa sandaling iyon, habang ang piraso ng tinapay ay nauubos sa mga kamay ni Lira, alam ni Mateo na hindi iyon sapat. Ang pagpapakain sa isang taong naghihintay na lang mamatay ay pagpapahaba lang ng kanyang pagdurusa. Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Isang ideya na napaka-imposible, napakadelikado at napakabaliw. Kaya marahil ito na ang tamang sagot. Hindi lang pagkain ang kailangan niya. Hindi lang sustansya para sa katawan. Kailangan niya ng dahilan. At ang arkitekto sa loob ni Mateo Vargas, ang tagabuo ng mga istruktura at pangarap, ay nagsimulang magdisenyo ng pinakakumplikado at pinakamahalagang plano ng kanyang buhay. May nagbago sa routine ni Lira. Pagkatapos ng gabi,
kung kailan siya nakatanggap ng dagdag na tinapay, nasundan pa iyon. Araw-araw sa oras ng hapunan, si Mang Cardo ay dadaan sa kanyang mesa at may iiwang isang bagay. Minsan ay tinapay, minsan ay isang pirasong saging, isang beses, isang itlog na nilaga. Hindi nagsasalita si Lira. Hindi rin nagsasalita si Mang Cardo. Isang mabilis na paglapag sa tray, isang bahagyang tango at tapos na ang usapan. Alam ni Lira kung kanino galing ang mga ito, mula sa lalaking may malungkot na mga mata sa kabilang dulo ng kainan, si Mateo Vargas. Hindi niya maintindihan. Sa lugar na ito, ang bawat butil ng kanin ay pinag-aagawan. Ang bawat pabor ay may katumbas na utang na loob. Pero ang lalaking ito ay patuloy na nagbibigay ng walang hinihinging kapalit. Ang mga munting kabaitan na ito ay parang maliliit na bato na ibinabato sa isang nagyeyelong lawa. Sa simula, wala itong epekto, pero unti-unti ang mga maliliit na alon ay nagsimulang lumikha ng mga bitak sa makapal na yelo ng kanyang pagwawalang bahala. Isang hapon, habang nagwawalis siya sa pasilyo, muling lumapit si Mang Cardo. Pero sa pagkakataong ito, wala itong dalang pagkain. Reyes, mahinang tawag ng matanda. Tumingin si Lira. May iniabot si Mang Cardo na isang maliit, lukot-lukot na piraso ng papel. Halatang galing sa isang lumang notebook. Napakunot ang noo ni Lira. Ang kanyang unang reaksyon ay takot. Ang mga liham sa loob ng bilangguan ay karaniwang nangangahulugan ng gulo. Ano to? Tanong niya, ang boses ay magaspang dahil sa bihirang paggamit. Basahin mo na lang, sabi ni Mang Cardo at mabilis na tumalikod na parabang napapaso. Naiwan si Lira na hawak ang papel. Dinala niya ito sa isang sulok kung saan walang masyadong dumadaan. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuklat niya ang sulat. Ang sulat kamay ay magulo, pero malinaw. Parang sinulat ng nagmamadali. Miss Reyes, hindi mo ako kilala, hindi rin kita kilala. Ang alam ko lang, pareho tayong may sentensya. Pareho tayong naghihintay. Napatigil si Lira. Ang mga salita ay direkta, walang paligoy-ligoy. Nakikita ko ang paraan ng pagtingin mo sa kawalan. Alam ko ang pakiramdam na iyan. Ang pakiramdam na tapos na ang lahat, na wala nang saysay ang bukas. Pero paano kung mayroon? Paano kung bago dumating ang wakas, mayroon kang pwedeng iwanan? Isang bagay na mas malaki kaysa sa mga pader na ito. Isang bagay na mabubuhay kahit wala ka na. Kumunot ang noo ni Lira. Ano ang pinagsasasabi nito? May naisip akong plano, isang paraan. Baka isipin mong nababaliw ako, baka isipin mong isa itong masamang biro, pero totoo ako. Gusto kong tulungan kang magkaanak. Parang isang malakas na sampal ang mga salitang iyon. Namilog ang mga mata ni Lira. Ang paghiinga niya ay biglang bumigat. Binalikan niya ang huling pangungusap, binasa ito ng paulit-ulit, iniisip na baka namalikmata lang siya. Sa pamamagitan ng artificial insemination, may mga paraan, may mga tao tayong pwedeng pagkatiwalaan. Delikado, halos imposible, pero posible. Ang init ay biglang umakyat mula sa kanyang dibdib patungo sa kanyang mukha. Galit. Isang purong, nag-aalab na galit na matagal na niyang hindi naramdaman. Sino ang lalaking ito para sabihin sa kanya ang ganitong bagay? Anong karapatan niyang pasukin ang pinakapribado at pinakamasakit na parte ng kanyang pagkatao? Isa ba itong pang-iinsulto? Isang malupit na laro para pagtawanan ang isang babaeng
wala ng pag-asa. Nanginig ang kanyang mga kamay. Sa ilalim ng lahat, may nakasulat pang isang pangungusap. Mamatay ka man, may maiiwan ka. Yun na ang sumira sa lahat. Nilamukos niya ang papel sa kanyang kamao. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sugurin ang lalaking iyon at isampal sa mukha niya ang maruming papel. Gusto niyang sabihin na ang pagiging ina ay isang sagradong bagay, hindi isang laro na pwedeng gawin sa loob ng impyernong ito. Sa halip, tumakbo siya papunta sa palikuran. Inihagis niya ang nilamukos na papel sa inidoro at flinush ito. Pinanood niya itong umikot at mawala sa maruming tubig na parabang sinusubukan niyang anurin din ang ideyang dala nito. Ngunit ng gabing iyon, hindi siya makatulog. Ang galit ay unti-unting nawala at ang naiwan ay ang mga salitang paulit-ulit na umaling-awngaw sa kanyang isipan. May maiiwan ka. Napahawak siya sa kanyang tiyan, walang laman, malamig, katulad ng kanyang buhay. Naalala niya ang init ng yakap ni Celeste, ang malambot nitong buhok, ang mga maliliit nitong kamay na humahaplos sa kanyang muka. Ang lahat ng iyon ay kinuha sa kanya. Ang tanging alaala niya sa pagiging ina ay nabahiran na ng dugo at trahedya. Ang plano ni Mateo ay kabaliwan, isang kasalanan. Pero, paano kung hindi? Paano kung ito ang tanging paraan para sa katubusan? Ang paglikha ng isang buhay para palitan ang isang buhay na winakasan niya, kahit para iligtas pa ang isa. Ang magkaroon ng isa pang anak, hindi ba iyon pagtataksil kay Celeste? O isa ba itong regalo para sa kanya, isang kapatid, isang piraso ng kanilang ina na mabubuhay sa labas, malaya sa mga rehas na ito? Ang ideya ay nakakatakot, pero sa ilalim ng takot, may ibang tumutubo. Isang bagay na matagal nang patay sa loob niya. Pag-asa, isang maliit, nanginginig, ngunit hindi maikakailang butil ng pag-asa. Kinabukasan, hinanap ng kanyang mga mata si Mang Cardo. Nang makita niya ito, tinawag niya ito sa pinakamahinang boses na kaya niya. Lumapit ang matanda, ang muka ay walang emosyon. Walang sinabi si Lira. Nanginginig ang kamay niyang iniabot ang isang kapirasong papel na pinilas niya mula sa isang lumang kahon ng sabon. Kinuha ito ni Mang Cardo at binuklat. Nakasulat sa ring ang isang salita na magbabago sa lahat, isang salita na magsisimula ng isang imposibleng paglalakbay. Oo, ang arkitekto sa loob ni Mateo Vargas ay muling nabuhay, ngunit hindi na bakal at semento ang kanyang hinuhubog. Ang kanyang materyales ngayon ay oras, pagkakataon at takot. Sa isang kapirasong karton na nakuha niya mula sa basurahan ng kusina, iginuhit niya ang kanyang obra maestra. Gamit ang isang maliit na piraso ng uling, maingat niyang inilapat ang bawat linya. Hindi na ito blueprint ng isang matayog na gusali. Ito ang blueprint ng kulungan ng pag-asa. Bawat pasilyo, bawat sulok, bawat poste ng bantay. Kabisado niya ang bawat pulgada nito. Sa loob ng maraming taon ng pag-iisa, wala siyang ginawa kundi mag-obserba. Ngayon, ang lahat ng iyon ay may kabuluhan. Minarkahan niya ang mga blind spot, mga lugar na hindi abot ng mga security camera. Iginuhit niya ang ruta ng mga gwardya, ang eksaktong minuto ng kanilang pag-iikot. Ang bilangguan sa kanyang mga mata ay naging isang komplikadong makina at tulad ng lahat ng makina, mayroon itong mga depekto, mayroon itong mga siwang.
Ang oo ni Lira ang naging hudyat. Nagsimula na ang memulana, isiyam na ang operasyon. Ang unang hakbang ay ang pagkuha ng mga kagamitan. Ang pera sa loob ng bilangguan ay hindi papel. Ito ay pabor, impluensya at serbisyo. At si Mateo ay may serbisyong maiaalok. Ang kanyang mga kamay, na minsang nagdisenyo ng mga mansyon, ay natutong gumuhit ng mga mukha. Isang drawing lang, Vargas. Pakiusap ng isang prisong kilala sa tawag na T-Rex. Isang lalaking may katawang sindak-sindak pero may malungkot na mga mata. Yung anak ko, 5 taon na siyang hindi nakikita ng tatay niya. Kapalit ng isang maliit na larawan ng isang batang babaeng may kulot na buhok, nakakuha si Mateo ng isang maliit na bote ng antiseptic ninakaw mula sa klinika. Ang sunod niyang kliyente ay isang drug pusher na may sakit sa balat. Iginuhit niya ang muka ng nanay nito. Ang kabayaran, isang bagong heringgilya, malinis at nakabalot pa sa plastik. Nakuha niya ito mula sa isang nurse na may utang na loob sa kanya. Bawat transaksyon ay isang sugal. Bawat pag-uusap sa dilim ay maaaring maging huli. Ngunit ang determinasyon sa puso ni Mateo ay mas matimbang kaysa sa takot. Hindi na ito tungkol sa kanya. Ito ay tungkol sa isang buhay na hindi pa man nagsisimula. Ang huling at pinakamahalagang bahagi ng plano ay si Mang Cardo. Siya ang magiging tulay. Siya ang magdadala ng pag-asa mula sa selda ni Mateo patungo sa selda ni Lira. Isang gabi, sa pasilyo malapit sa labahan, kung saan madilim at kakaunti ang gwardya, naganap ang pinakakritikal na sandali. Mula sa kanyang selda, tanaw ni Mateo ang eksena. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib, mas malakas pa sa ingay ng mga washing machine. Hawak ni Mang Cardo ang isang maliit na supot na papel. Sa loob niyon ay ang hinaharap, ang lahat ng pinaghirapan nila. Papalapit na si Mang Cardo sa blok ng mga babae nang biglang lumitaw ang isang figura sa dulo ng pasilyo. Matangkad, diretso ang tindig. Ang mga sapatos ay makintab na para bang laging bagong polish. Si Warden de la Cruz. Naramdaman ni Mateo ang paglamig ng pawis sa kanyang likod. Napakagat labi siya. Hindi ito parte ng plano. Ang warden ay bihirang mag-ikot sa ganitong oras. Huwag kang mataranta, Cardo, sigaw ng isip ni Mateo. Huwag kang lumingon dito, umarte kang normal. Dumaan ang warden kay Mang Cardo. Tila hindi niya ito pinansin. Ngunit bigla itong huminto, ilang hakbang lamang ang layo mula sa matanda. Cardo, sabi ng warden, ang boses ay kalmado ngunit may bigat. Hindi ito lumingon. Sir Warden, sagot ni Mang Cardo, sinusubukang panatilihing normal ang kanyang boses. Dahan-dahang humarap ang warden. Ang kanyang mga mata ay parang sa isang agila, sinusuri ang bawat galaw ng matandang guwardiya. Tumingin ito sa supot na hawak ni Cardo. Ano yan? Naramdaman ni Mateo na parang hihimatayin siya. Ito na ang katapusan. Ito po ba, sir? Sabi ni Mang Cardo, itinaas ng bahagya ang supot. Pandagdag lang po sa kape. Medyas po na may asukal sa loob. Alam niyo na po, panggising sa duty. Isang matagal na katahimikan ang namagitan. Bawat segundo ay parang isang oras. Tinitigan ng warden si Mang Cardo, pagkatapos ay ang supot, at binalik ulit ang tingin sa matanda. Pagkatapos isang bahagyang tango. Mag-ingat ka sa diabetes, Cardo. At nagpatuloy na ito sa paglalakad. Nakahinga ng maluwag si Mateo na pasandal sa malamig na rehas. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Nagtagumpay sila. Sa ngayon,
Nakita niyang mabilis na tinapos ni Mang Cardo ang kanyang lakad at nawala sa blok ng mga babae. Ang unang bahagi ng operasyon ay tapos na. Ang binhi ng pag-asa ay naitanim na. Ang kailangan na lang nilang gawin ay maghintay kung ito ay tutubo. Ngunit bago pa man tuluyang makalayo ang warden, muli itong huminto. Lumingon ito hindi kay Mateo, kundi sa direksyon kung saan naglalakad si Mang Cardo. Tinawag niya ulit ang matanda. Cardo! Huminto si Mang Cardo at lumingon. Teka lang, sabi ng warden, ang boses ay tila nag-iisip. Matagal ka nang nagmamasid dito. May napapansin ka bang kakaiba sa preso mong si Vargas nitong mga nakaraang araw? Ang mga araw ay naging mga linggo para sa isang taong nagbibilang na lang ng mga bitak sa kisame. Ang paghihintay ay dapat sanang walang pinagkaiba. Ngunit ngayon, ang bawat paglubog ng araw ay may dalang bigat. Ang bawat pagsikat nito ay may kasamang tanong. Bawat umaga, ang una niyang ginagawa paggising ay ang suriin ang kanyang sarili. Dinadama niya ang kanyang katawan, naghahanap ng kahit anong senyales, kahit pinakamaliit na pagbabago, isang kakaibang paghilab, isang di inaasahang pananakit, ngunit wala. Araw-araw ang sagot ng kanyang katawan ay katahimikan. Ang pag-asa na nagsimulang tumubo sa kanyang puso ay nagsimulang makaramdam ng takot. Paano kung nabigo sila? Paano kung ang lahat ng panganib na sinuong ni Mateo at ni Mang Cardo ay nauwi lang sa wala? Ang ideya ay mas masakit pa kaysa sa sentensya ng kamatayan. Dahil ngayon, mayroon na siyang gustong mabuhay para dito. Sa kainan, sa gitna ng ingay at amoy ng pagkain, biglang sumama ang kanyang pakiramdam. Isang pamilyar na amoy ng piniritong isda ang biglang naging kasuklam-suklam. Isang alon ng pagkahilo ang biglang umakyat mula sa kanyang tiyan patungo sa kanyang lalamunan. Mabilis niyang ibinaba ang kanyang kutsara at mahigpit na hinawakan ang gilid ng mesa sa ilalim. Ang kanyang mga buko ay namumuti. Huwag dito. Huwag ngayon, pakiusap niya sa kanyang sarili. Pinilit niyang huminga ng malalim. Ipinikit ang kanyang mga mata ng isang saglit at sinubukang labanan ang papalapit na pagduduwal. Okay ka lang, Reyes? Tanong ng babaeng katabi niya. Napansin ang bigla niyang pamumutla. Tumango lang si Lira, hindi nagtitiwalang buksan ang kanyang bibig. Itinulak niya ang kanyang tray palayo. Nawalan lang ako ng gana, sabi niya sa wakas. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Naniwala naman ang babae at nagpatuloy sa pagkain. Pero si Lira ay nanatiling nakaupo. Ang bawat himaymay ng kanyang katawan ay alerto. Hindi ito ordinaryong pagsama ng tiyan. Alam niya, ng gabing iyon sa kanyang selda, hindi na siya mapakali. Ang insidente sa kainan ay umuulit sa kanyang isipan. Pagkatapos ay may naalala siya, ang buwan ng dalaw niya. Huli na ng mahigit isang linggo. Sa isang lugar na walang kalendaryo, madaling malimutan ang mga petsa. Ngunit ang katawan ng isang babae ay may sariling orasan. At ang orasan ni Lira ay nagsasabing, may nagbago, hindi ito sakit, ito ay iba. Dahan-dahan, napahawak siya sa kanyang tiyan. Mayroon na nga ba? Sa loob ng madilim at malamig na bahaging ito ng kanyang katawan, mayroon na bang isang maliit na kislap ng buhay? Walang doktor na makapagsabi sa kanya. Walang test kit na magbibigay ng kumpirmasyon. Ang tanging mayroon siya ay ang kanyang katawan at ang bumabalik na pag-asa. At sa sandaling iyon, pinili niyang maniwala. Isang ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi.
isang totoong nangiti, ang una sa loob ng hindi niya na matandaang panahon. Ito ay maliit at nanginginig, ngunit naroon. Kinabukasan may ginawa si Lira na matagal na niyang hindi ginagawa. Tumingin siya sa salamin. Ang salamin sa pader ng palikuran ay gasgas at malabo, ngunit sapat na para makita niya ang sarili. Nakita niya ang isang babaeng payat. Ang buhok ay walang buhay. Ang mga mata ay may malalim na bilog sa ilalim. Ang mukha ng isang bilanggo, ang mukha ng isang taong sumuko na. Ngunit ngayon, may iba siyang nakita. Sa likod ng pagod at lungkot, may isang bagong kislap sa kanyang mga mata. Isang determinasyon, isang layunin. Hindi na siya si Lira Reyes, ang tutu. Siya ay isang ina. Muli, dahan-dahan itinaas niya ang kanyang kamay at ipinatong ito sa kanyang tiyan, sa ibabaw ng manipis na tela ng kanyang uniforme. Walang umbok, walang pagbabago sa panlabas. Ngunit alam niya, sa ilalim ng kanyang palad may isang himalang nangyayari. Isang sikretong ibinahagi lang niya sa kadiliman. Isang pangako ang tahimik niyang binitiwan. Proprotektahan kita, bulong ng kanyang puso, kahit anong mangyari. Kahit kapalit pa nito ang sarili kong buhay. Proprotektahan kita. Ang sandaling yon ng katahimikan at determinasyon ay biglang nabasag. Reyes, bumalik ka na sa selda mo. Oras na ng inspeksyon. Sigaw ng isang gwardiya mula sa pinto. Nagulat si Lira at mabilis na ibinaba ang kanyang kamay. Bumalik siya sa kanyang selda, ang puso ay kumakabog. Umupo siya sa kanyang tarima at naghintay. Dalawang babaeng gwardiya ang pumasok. Sinimulan nilang halughugin ang kanyang mga gamit. Isang prosesong sanay na siya. Ngunit ang isa sa mga gwardya, isang mas bata na may mapanuring mga mata, ay napatitig sa kanya. Tinaasan siya nito ng kilay. Napansin marahil ang pamumutla na naiwan mula sa kanyang pagkahilo kanina. Lumapit ito sa kanya, ang muka ay seryoso. Namumutla ka, Reyes, sabi ng gwardya. Ang boses ay walang emosyon. May sakit ka ba? Ang simpleng tanong ay tumusok kay Lira na parang isang patalim. Biglang nanuyo ang kanyang lalamunan. Ang buong mundo niya ay biglang huminto, naghihintay sa kanyang isasagot. Ang mga pader sa kulungan ng pag-asa ay may mga tainga at ang hangin ay may dalang mga salita. Narinig ni Mateo ang mga bulungan bago pa man niya ito nakita. Kumalat ito na parang isang sakit, mabilis at hindi mapigilan. Yung babae sa death row, si Reyes daw, may sakit. Sabi nila, hindi na raw halos makakain. Bawat salita ay isang karayom na tumutusok sa kaba ni Mateo. May sakit. Ang ibig sabihin ba nito ay gumana ang plano? O ang ibig sabihin ba nito ay may komplikasyon? May masama bang nangyayari sa kanya? Ang helplessness ay isang lason na unti-unting pumapatay. Nakakulong siya sa kanyang selda, sa kanyang block, ilang daang metro lang mula kay Lira, pero parang nasa kabilang dulo sila ng mundo. Hindi niya ito masilip, hindi niya ito matanong. Ang tanging koneksyon niya ay si Mang Cardo at ang bawat paglapit nila sa isa't isa ay isang malaking panganib. Kailangan niya ng masustansyang pagkain. Sabi ni Mateo sa matanda isang gabi, ang boses ay halos pabulong. Iniabot niya ang halos lahat ng laman ng kanyang plato, isang nilagang itlog at ang kanyang piraso ng isda. Mang Cardo, pakiusap. Tiningnan ni Mang Cardo ang pagkain, pagkatapos ay ang mukha ni Mateo. Ang mga mata ng matanda ay pagod. Delikado na, Mateo, napapansin na tayo. Alam ko po, sagot ni Mateo, ang kanyang panga ay nag-iging.
pero mas delikado kung pababayaan natin siya. Bumuntong hininga ang matanda pero kinuha ang pagkain. Ito na ang huli, iho. Masyado nang mainit ang mga mata ng warden sa atin. Ang mga salita ni Mang Cardo ay nagpatotoo sa takot na matagal nang gumagapang sa likod ni Mateo. Napapansin niya ito, ang mga biglaang pag-iikot ng warden sa kanilang block. Ang mga matatalim na tingin na ipinupukol nito sa kanya tuwing nasa patio. Si Warden de la Cruz ay parang isang buwitre, matiyagang nag-aabang sa itaas. Naghihintay ng maling galaw, at ang maling galaw na iyon ay hindi nagtagal. Isang hapon, habang nagtatrabaho si Mateo sa carpentry shop, dalawang gwardiya ang lumapit sa kanya. Vargas, pinapatawag ka ng warden. Ang mga simpleng salita ay nagpatigil sa buong pagawaan. Ang lahat ng mata ay napunta sa kanya. Ang pagtawag ng warden ay hindi kailanman isang magandang balita. Habang naglalakad siya sa mga pasilyo, bawat hakbang ay parang may bigat na 1 tonelada. Ang isip niya ay naglalaro ng lahat ng posibleng sitwasyon. Nahuli na ba sila? Umamin na ba si Mang Cardo? Nasa panganib na ba si Lira? Ang opisina ng warden ay malinis at malamig. Kabaligtaran ng dumi at init sa labas. Nakaupo si Warden de la Cruz sa likod ng kanyang malaking mesang gawa sa mahogany. Ang kanyang mga kamay ay magkapatong sa ibabaw nito. Tahimik, kalmado. Maupo ka, Vargas, sabi niya. Hindi man lang inaangat ang kanyang tingin. Sumunod si Mateo. Ang upuan sa harap ng mesa ay parang mas malamig kaysa sa karaniwan. Ilang minuto silang nanatili sa katahimikan. Ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng aircon at ang malakas na kabog ng dibdib ni Mateo. Isa itong mind game. Alam ito ni Mateo. Hinihintay siya ng warden na mabasag. Kumusta ka na dito sa loob, Vargas? Tanong sa wakas ng warden. Ang boses ay parang kaswal lang. Itinuon nito ang tingin kay Mateo. Okay lang po, sir. Sagot ni Mateo. Sinisikap na panatilihing payapa ang kanyang boses. Talaga? Bahagyang ngumiti ang warden. Nabalitaan ko, naging abala ka raw nitong mga nakaraang linggo. Nagkakaroon ka na raw ng mga kaibigan. Nalamig ang dugo ni Mateo. Nagkakamali po kayo ng dinig, sir. Wala po akong ginagawang masama. Wala? Inulit ng warden. Dahan-dahang tumayo at lumakad papunta sa bintana kung saan tanaw ang buong patio. Alam mo, Vargas, ang bilangguan ay parang isang maliit na bayan. Lahat ng tao may kanya-kanyang sikreto. Pero sa huli, wala ritong nananatiling sikreto. Lahat ng tinatago, lumalabas. Humarap ito kay Mateo. Ang mga mata ay nanlilisik na parang sa isang mangangaso. Lalo na ang mga sikretong may kinalaman sa isang babaeng tutu sa kabilang blok. Itinanggi ni Mateo ang lahat. Sinabi niyang hindi niya alam ang sinasabi ng warden, na biktima lang siya ng mga tsismis. Ngunit habang nagsasalita siya, alam niyang hindi naniniwala ang warden. Ang bawat salita niya ay parang hangin lang. Sa huli, lumapit ang warden sa kanya, napakalapit na kaya niyang maamoy ang banayad na pabango nito. Pakinggan mo akong mabuti, Vargas. Bulong ng warden. Ang boses ay puno ng pagbabanta. Hindi ako tanga, may alam ako, at aalamin ko ang lahat. At kapag nalaman ko, sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ang araw na naisip mong lokohin ako. Pinalabas na ng warden si Mateo. Habang naglalakad pabalik si Mateo, nanginginig ang kanyang mga tuhod. Ang pagbabanta ay malinaw, hindi na ito hinala. Isa na itong personal na krusada para sa warden. Pagdating niya sa kanyang block,
Isang eksena ang bumungad sa kanya na nagpatigil sa kanyang paghinga. Sa dulo ng pasilyo, ang selda ni Mang Cardo ay bukas. At sa loob, dalawang guwardiya ang walang awang naghahalughog. Itinatapon ang kanyang mga gamit. Winawasak ang kanyang maliit na espasyo. Si Mang Cardo ay nakatayo sa labas, nakayuko, habang ang isang guwardiya ay mahigpit na nakahawak sa kanyang braso. Nagtagpo ang mga mata ni Mateo at ni Mang Cardo sa isang saglit. Sa mga mata ng matanda, nakita ni Mateo ang takot at pagsuko. Ang lambat ay nagsisimula ng magsara. Ang balita tungkol kay Mang Cardo ay kumalat sa loob ng bilangguan na parang apoy sa tuyong damo. Kinuha daw siya para sa questioning. Binugbog daw. Walang nakakaalam kung nasaan siya ngayon. Narinig ni Lira ang lahat ng ito mula sa mga pader, sa mga pasilyo, sa mga tingin na ipinupukol sa kanya ng ibang preso. Alam niya, sa puso niya, alam niyang tapos na ang laro. Ang mabait na matandang guwardiya, ang kanilang tanging tulay sa pag-asa ay bumagsak na. Ang bawat pagtunog ng rehas, bawat yabag sa pasilyo ay nagpapadala ng isang alon ng yelo sa kanyang mga ugat. Hinihintay niya sila. Alam niyang darating sila para sa kanya. Ang tanong na lang ay kung kailan. Isang hapon, habang nakaupo siya sa kanyang tarima, ang buong katawan ay naninigas sa tensyon, isang nurse ang tumawag sa kanyang pangalan mula sa labas ng selda. Reyes, kailangan ka sa infirmary, routine check-up. Ito na. Ito na ang simula ng katapusan. Nanginginig siyang tumayo at sumunod sa nurse. Ang infirmary ay ang tanging lugar sa bilangguan na medyo malinis, pero para kay Lira, ang amoy ng antiseptic ay parang amoy ng panganib. Ang nurse na sumuri sa kanya ay isang babaeng nasa mga mid-40s na, si Nurse Rina. Mayroon siyang mga matang pagod ngunit mabait. Isa siya sa iilang empleyado ng kulungan na tumuturing pa rin sa mga preso bilang tao. Isinara ni Nurse Rina ang kurtina sa paligid ng kama. Kinuha ang kanyang blood pressure. Pinakinggan ang kanyang puso. Lahat ay routine. Lahat ay normal. Ngunit ang tensyon sa hangin ay halos nahihipo. Marami akong naririnig na chismis tungkol sa iyo, Lira. Mahinang sabi ni Nurse Rina habang nagpapanggap na may isinusulat sa kanyang chart. Sabi nila, lagi ka raw nahihilo. Hindi sumagot si Lira. Hinintay lang niya ang susunod na mangyayari. Ang mga chismis dito, patuloy ng nurse, kadalasan may katotohanan. May kinuha si Nurse Rina mula sa ilalim ng isang kabinet. Isa itong luma, medyo malaki, at gasgas na handheld device. Isang portable ultrasound machine na halatang luma na at bihirang gamitin. Gusto mo bang malaman ang totoo? Tanong ng nurse. Ang boses ay halos pabulong. Bago pa sila ang makaalam, namilog ang mga mata ni Lira. Isang mabilis na tango lang ang kanyang naisagot. Mabilis na kumilos si Nurse Rina. Naglagay ito ng malamig na gel sa tiyan ni Lira. Ang pakiramdam ng lamig ay nagpadala ng kuryente sa buong katawan niya. Idiniin ng nurse ang probe sa kanyang balat at isang maliit na itim at puting screen ang umilaw. Walang maintindihan si Lira sa mga gumagalaw na anino sa screen. Para lang itong static sa isang sirang TV. Sandali! Bulong ni Nurse Rina, hinahanap ang tamang anggulo. At pagkatapos, narinig niya ito. Isang tunog na hindi niya inakalang maririnig pa niyang muli sa buong buhay niya. Isang tunog na mas malakas kaysa sa lahat ng ingay ng bilangguan.
Thump, 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 thump. Mabilis, malakas, puno ng buhay. Ang tibok ng puso ng kanyang anak. Ang mga luha ay bumagsak mula sa mga mata ni Lyra nang hindi niya namamalayan. Dinala niya ang kanyang kamay sa kanyang bibig, pinipigilan ang isang hikbi na gustong kumawala. Totoo, lahat ng ito ay totoo. May buhay sa loob niya. Ang kanilang baliw na plano ay gumana. Sa sandaling iyon, nawala ang mga pader ng bilangguan. Nawala ang takot. Ang naiwan lang ay ang dalisay at makapangyarihang pag-ibig ng isang ina para sa tunog ng puso ng kanyang anak. Isang malakas na kalabog ang biglang sumira sa kanilang sagradong sandali. Ang kurtina ay biglang hinawi ng buong lakas. Nakatayo roon si Warden de la Cruz. Ang muka ay parang isang maskara ng malamig na galit. Sa likod niya ay 2 matitipunong guwardya. Natigilan si Nurse Rina, ang muka ay namutla na parang papel. Nanginginig niyang sinubukang itago ang aparato pero huli na ang lahat. Dahan-dahang lumakad ang warden palapit. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin kay Lyra, kundi sa maliit na screen na hawak pa rin ng nurse. Kinuha niya ang aparato mula sa nanginginig na kamay nito. Tinitigan niya ang gumagalaw na imahe. Pinakinggan niya ang malinaw na tunog ng isang malusog na tibok ng puso. Ang katahimikan sa loob ng kwarto ay nakabibingi. Pagkatapos, dahan-dahan niyang ibinaling ang kanyang tingin kay Lyra. Ang mga mata niya ay walang bakas ng pagkagulat, walang sorpresa. Ang naroon lang ay ang kumpirmasyon ng isang matagal ng hinala at isang malalim walang hangganang pagkamuhi. "Buntis ka," sabi niya. Hindi ito isang tanong, isa itong hatol. Ang mundo ni Lyra ay gumuho. Ang init ng pag-asa ay biglang nilamon ng nagyayalong takot. Nahuli na sila. Ito na ang katapusan. Hindi na muling tumingin ang warden sa kanya. Para sa kanya, tapos na ang usapan. Ibinagsak niya ang ultrasound device sa sahig na lumikha ng isang malakas na tunog ng nabasag na plastik. Humarap siya sa isa sa kanyang mga gwardiya. Ang boses ay matigas at walang emosyon. "Dalhin si Vargas sa opisina ko." Nag-angat siya ng tingin, ang mga mata ay nag-aapoy. Ngayon din! Ang opisina ni Warden de la Cruz ay isang isla ng kaayusan sa gitna ng karagatan ng kaguluhan. Malinis ang sahig, nakaayos ang mga libro sa estante, ang hangin ay malamig at may banayad na amoy ng floor wax at mamahaling papel. Dito, siya ang batas. Siya ang Diyos. Nakatayo siya sa harap ng kanyang bintana, nakatalikod sa pinto, pinagmamasdan ang mga bilanggo sa patio na parang mga langgam sa ilalim ng kanyang paanan. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang lumang litrato na nakalagay sa isang silver na frame. Malamig ang metal sa kanyang palad, pero mas malamig ang pakiramdam sa loob ng kanyang dibdib. Narinig niya ang pagbukas ng pinto. Narinig niya ang 2 guwardya na itinulak ang isang tao papasok. "Sir," sabi ng isa sa mga guwardya, "andito na po si Vargas." Hindi lumingon si De La Cruz. Nanatili siyang nakatingin sa labas. "Iwan niyo kami!" Narinig niya ang pagsara ng pinto. Ang katahimikan sa loob ng opisina ay biglang naging mabigat, nakakabingi. Alam niyang nakatayo lang doon si Mateo, naghihintay, nag-iisip, natatakot. Hayaan niya. Hayaan niyang malunod sa katahimikang iyon. Ilang minuto ang lumipas. Sa wakas, dahan-dahan siyang humarap. Ang mukha ni Mateo Vargas ay isang maskara ng pagtatanggol. May bahid ng takot,
ngunit mayroon ding determinasyon. Isang kriminal na handang itanggi ang lahat. Ngunit alam ni De La Cruz ang katotohanan. Umupo siya sa kanyang silya, sa likod ng kanyang malaking mesa. Inilapag niya ang litrato sa ibabaw nito, nakataob. "Maupo ka, Vargas," sabi niya. Umupo si Mateo sa silya sa harap niya. Ang bawat galaw nito ay maingat, parang isang hayop na nasa loob ng kulungan ng isang mangangaso. Hindi nagsalita si De La Cruz. Tinitigan lang niya si Mateo. Pinag-aralan niya ang bawat linya sa mukha nito, ang panga na nag-iigting, ang mga matang pilit na nakikipaglaban sa kanyang titig. Hinayaan niyang tumagal ang sandali. Hinayaan niyang maramdaman ni Mateo ang bigat ng kanyang kapangyarihan. Pagkatapos, kinuha niya ang litrato. Dahan-dahan, bawat galaw ay may layunin. Isang gabi, maraming taon na ang nakalipas. Nagsimula si De La Cruz. Ang boses ay mahinahon na parang nagkukuwento lang. May isang pamilya na masayang umuuwi galing sa isang birthday party. Umuulan noon. Masaya sila. Nakita ni De La Cruz ang pagkunot ng noo ni Mateo, ang simula ng pagkalito. Ang nanay, paborito niya ang ulan. Ang maliit na bata naman ang anak niya. Mahimbing na natutulog sa likod, yakap-yakap ang bago niyang manika. Ipinatong ng warden ang litrato sa mesa sa pagitan nilang dalawa. Nakataob pa rin, pero hindi sila nakauwi, Vargas, dahil may isang lasing, isang aroganteng arkitekto na nagmamaneho ng kanyang bagong mamahaling kotse. Masyado siyang abala sa pagdiriwang ng kanyang tagumpay para mapansin ang pulang ilaw. Biglang nagbago ang hangin sa kwarto. Ang pagkalito sa mukha ni Mateo ay napalitan ng isang bagay na mas madilim, pagkilala. Dahan-dahan itinulak ng warden ang litrato sa gitna ng mesa palapit kay Mateo. "Naaalala mo ba sila?" tanong niya. Ang bawat salita ay may lasong nakatago. Nanginginig ang kamay ni Mateo habang inaabot ang litrato. Binaligtad niya ito. Nasa litrato ang isang babaeng nakangiti. Ang buhok ay mahaba at alon-alon. Sa tabi niya isang batang babae na may malalaking bilugang mga mata, nakangiti rin. Ang parehong ngiti, ang parehong mga mata. Nakita ni De La Cruz ang pagbabago sa mga mata ni Vargas. Ang paghahanap ng alaala, ang unti-unting pagkaunawa na sinundan ng purong hindi maitatagong sindak. Ang kulay ay nawala sa kanyang mukha. Napabuka ang kanyang bibig, ngunit walang tunog na lumabas. "Ang babaeng iyan," sabi ni De La Cruz. Ang boses ay nagsimula ng manginig sa pinipigilang galit. "Ay si Elena, kapatid ko." Tumayo siya, ang kanyang mga palad ay nakadiin sa mesa. Ang kalmadong maskara ay tuluyan ng nabasag. "Ang batang iyan ay si Maya, ang pamangkin ko, ang inaanak ko. Sila ang pamilyang winasak mo sa gabing iyon." Gumuho ang mundo ni Mateo Vargas. Napayuko siya, ang kanyang mga siko ay napunta sa kanyang tuhod. Hawak pa rin niya ang litrato. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig ng husto. Hindi ko alam." Bulong ni Mateo, ang boses ay basag. "Hindi mo alam?" Sigaw ni De La Cruz, ang kanyang boses ay umalingaungaw sa buong opisina. "At ngayon ikaw, ang mamamatay tao na kumuha sa kanila, ikaw ang maglalakas loob na lumikha ng isang bagong buhay sa loob ng mga pader ko, sa loob ng impyernong ito na dapat sana ay lugar ng iyong pagbabayad? Isang insulto, isang malaking pang-iinsulto sa alaala nila." Lumakad siya palibot sa mesa at huminto sa harap ni Mateo. Mula sa itaas, tiningnan niya ang wasak na anyo
ng lalaking sumira sa kanyang buhay. Kinuha mo ang pamilya ko, bulong ni De La Cruz. Ang boses ay puno ng lason at pangako. Sisiguraduhin kong hindi mabubuo ang sayo. Bumalik siya sa kanyang mesa. Kinuha niya ang telepono ng intercom. Pinindot niya ang isang numero. Dalhin niyo si Lyra Reyes. Utos niya, ang boses ay malamig na parang yelo. Ilipat niyo siya sa Bartolina, yung pinakamalamig, yung laging binabaha. Siguraduhin niyong hindi siya magiging komportable. Ibinaba niya ang telepono. Tiningnan niya si Mateo na ngayon ay nakatingala sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pagmamakaawa at kawalan ng pag-asa. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, isang pakiramdam ng kasiyahan ang dumaloy sa puso ni Warden de la Cruz. Ito ang hustisya, isang pamilya para sa isang pamilya. Ang pinto ng Bartolina ay bumagsak na may kasamang tunog ng bakal na sumasayad sa semento. Ang huling sinag ng ilaw mula sa pasilyo ay nawala at si Lyra ay nilamon ng ganap na kadiliman. Ang unang pumasok sa kanyang kamalayan ay ang amoy. Amoy ng lumot, ng basang lupa, at ng matagal nang hindi nasisikatan ng araw na tubig. Pagkatapos ay ang lamig. Hindi ito ang karaniwang lamig ng kanyang selda. Ito ay isang lamig na gumagapang mula sa sahig na semento, tumatagos sa manipis niyang uniforme at tsinelas, at diretsong kumakagat sa kanyang mga buto. Kinapan niya ang pader. Ito ay basa at magaspang. Dahan-dahan siyang umupo sa sahig at agad niyang naramdaman ang halumigmig na bumasa sa kanyang damit. Ito na iyon, ang impyernong ipinangako ng warden. Ang kanyang unang reaksyon ay hindi para sa sarili niya. Agad niyang niyakap ang kanyang tiyan na para bang ang init ng kanyang mga braso ay maaring magsilbing kalasag laban sa lamig ng paligid. Anak, bulong niya sa kadiliman. Ang kanyang boses ay nanginginig. Patawarin mo si nanay, patawarin mo ako. Ang, ang mga oras ay lumipas sa paraang hindi niya masukat. Ang tanging orasan niya ay ang patak ng tubig mula sa isang lugar sa kisame. Tok, tok, tok. Bawat patak ay isang paalala ng kanyang pag-iisa. Bawat patak ay isang pag-uyam sa tibok ng puso sa loob ng kanyang sinapupunan. Nawalan na siya ng pag-asa. Nanalo na ang warden. Si Mateo, nasaan man siya ngayon, ay tiyak na pinagdudusahan din ang kaparehong kaparusahan o baka mas malala pa. Wala na silang magagawa. Ang munting buhay na kanilang pinagsumikapang buuin ay mamamatay sa madilim at malamig na lugar na ito. Ang pag-asa ay isang malupit na biro. Bigla, isang matalim na kirot ang pumilipit sa kanyang tiyan. Napahawak siya ng mahigpit sa kanyang sinapupunan, ang kanyang paghihinga ay naputol. Takot. Isang dalisay na takot ang biglang pumalit sa kanyang pagkamanhid. Hindi, hindi pa pwede. Masyadong maaga anak. Kumapit ka lang. Pakiusap, kumapit ka. Ang sakit ay nawala na kasing bilis ng pagdating nito, ngunit nag-iwan ito ng bakas ng yelo sa kanyang puso. Isang babala. Ang stress, ang lamig, ang kawalan ng maayos na pagkain. Alam niyang lahat ng ito ay lason para sa batang dinadala niya. Napahagulgol siya, hindi isang maingay na iyak, kundi isang tahimik na pagluha. Ang mga luha ng isang inang walang kapangyarihan. Ang mga luha ng isang taong tuluyan ng natalo. Sa gitna ng kanyang pag-iyak at nang walang tigil na pagpatak ng tubig, may narinig siyang ibang tunog. Tok, 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 tok.
Napatigil siya. Hindi iyon galing sa kisame. Iyon ay galing sa pader, sa mga tubo na dumadaan sa likod nito. Tok, 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 tok. Isang pattern. Hindi ito random, may ritmo. Pinahid niya ang kanyang mga luha at itinapat ang kanyang tainga sa malamig at basang pader. Tok, 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 tok. Paulit-ulit. At pagkatapos, naunawaan niya. Morse code, isang simpleng sistema na natutunan niya mula sa ibang preso noon. Sinubukan niyang i-decode ang paulit-ulit na mensahe. Kay Pau I Ti Kapit. Kumapit ka. Parang isang boltahe ng kuryente ang dumaloy sa kanyang buong katawan. Mateo. Alam niyang si Mateo iyon. Kahit na nakakulong, kahit na pinaghiwalay, nakahanap pa rin siya ng paraan. Nakahanap pa rin siya ng paraan para makaabot sa kanya. Isang bagong lakas ang biglang bumuhos sa kanyang pagkatao. Hindi pa sila talo. Habang sila'y humihinga, hindi pa sila talo. Dumampot siya ng isang maliit na bato mula sa sahig. Gamit ang lahat ng natitira niyang lakas, itinuktok niya ito sa parehong tubo. Tok, 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 tok. Dalawang tuldok, dalawang gitling, dalawang tuldok, isang simpleng sagot. O, ngunit ang munting tagumpay na iyon ay panandalian lamang. Isang mas malakas na paghilab ang biglang yumakap sa kanyang buong tiyan, mas matindi kaysa sa nauna. Napasigaw siya sa sakit, nabitawan ang bato, doble ang sakit, doble ang tagal. Sinubukan niyang tumayo, ngunit ang kanyang mga binti ay parang gulaman. Ang isa pang paghilab, mas malakas pa ang sumunod agad. Napaluhod siya sa basang sahig. Ang kanyang noo ay nakasandal sa malamig na pader. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw. Mateo, ungol niya, ang pangalan ay isang dasal sa gitna ng sakit. Tulungan mo ako. Ngunit ang tanging sumagot ay ang isa pang alon ng sakit na halos magpahiwalay sa kanyang katawan. Gumuho siya sa sahig, nakahiga sa isang posisyon na parang isang sanggol. At sa gitna ng matinding sakit, naramdaman niya ito. Isang biglaang pag-init. Isang mainit na likido ang dumaloy sa kanyang mga binti, humahalo sa malamig at maruming tubig sa sahig. Namilog ang kanyang mga mata sa kadiliman, puno ng realisasyon at purong sindak. Pumutok na ang kanyang panubigan. Nagsisimula na ang panganganak niya. Masyadong maaga, ang mensaheng oo mula kay Lira na narinig ni Mateo sa pamamagitan ng mga tubo ay nagdala ng panandaliang ginhawa sa kanyang puso. Buhay siya, lumalaban siya, ngunit ang ginhawang iyon ay agad na napalitan ng takot nang marinig niya ang isang mahinang ungol na sinundan ng tunog ng isang bagay na bumagsak sa kabilang panig ng pader. Pagkatapos, katahimikan. Lira, tinuktok niya ang kanyang puso ay kumakabog na parang martilyo. Lira, sumagot ka. Boom. Walang sagot. Isang bagay ang napakasama. Nararamdaman niya ito sa kanyang mga buto. Ang balita ay dumating na parang kidlat sa pamamagitan ng kuryente. Ang sistema ng komunikasyon ng mga bilanggo. Isang janitor na naglilinis malapit sa Bartolina ang nakarinig ng mga ungol ni Lira. Ipinasa niya ang balita sa isang kusinero. Ipinasa ng kusinero sa isang preso at ang balita ay gumapang sa mga pader at rehas hanggang sa makarating kay Mateo. Nanganganak na ang babae sa B4. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Mateo na parang isang bala. Nanganganak dito ngayon. Masyadong maaga.
Sa isang madilim at maruming Bartolina, mamamatay sila. Pareho silang mamamatay, ang ina at ang anak. Ang lahat ng ito ay kasalanan niya, ang kanyang nakaraan, ang kanyang kasalanan kay De La Cruz. Siya ang naglagay sa kanila sa sitwasyong ito. Ang paghihiganti ng warden ay nakatuon sa kanya, ngunit si Lira at ang bata ang nagbabayad ng presyo. Isang malinaw na katotohanan ang biglang sumampal sa kanya. Hindi na sapat ang pagtuktok sa pader. Hindi na sapat ang pagpapadala ng pagkain. Ang sitwasyong ito ay nangangailangan ng isang sakripisyong katumbas ng buhay na nakataya. Kinailangan niyang gumawa ng gulo, isang gulo na napakalaki, napakagrabing kaguluhan na mapipilitan ang lahat ng guwardiya na ituon ang kanilang atensyon sa ibang lugar. Isang kaguluhan na magbibigay ng pagkakataon kay Nurse Rina at sa iba pang may mabuting puso na makarating kay Lira nang hindi nahaharangan ng mga tauhan ng warden. Bumalik siya sa kanyang selda. Sa isang madilim na sulok, sa ilalim ng kanyang tarima, mayroon siyang itinagong isang bagay. Isang piraso ng bakal na pinatulis niya sa loob ng maraming linggo. Ang kanyang sandata para sa pagtatanggol sa sarili. Ngunit ngayon, gagamitin niya ito para sa ibang layunin. Huminga siya ng malalim. Sa kanyang isipan, nakita niya ang mukha ni Lira. Ang mga mata nitong puno ng kawalan na unti-unting nagkaroon ng kislap ng pag-asa. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at sinabi ang isang tahimik na paalam. Hindi sa kanya, kundi sa ideya ng isang kinabukasan kasama siya. Para sa inyo to, bulong niya sa hangin. Lumabas siya ng kanyang selda. Oras ng pagbibilang. Ang lahat ng preso ay nakapila sa pasilyo. Ang, ang mga ang mga gwardya ay naglalakad, binibilang ang bawat ulo. Perpektong pagkakataon. Pinili niya ang kanyang target. Isang guwardiya na kilala sa kanyang kalupitan. Walang babala, walang salita. Sa isang mabilis at biglaang galaw, sumugod si Mateo. Hindi niya ginamit ang patalim para manaksak. Ginamit niya ang dulo nito para isalpok sa muka ng guwardiya. Isang malakas na tama na nagpabagsak dito sa sahig, duguan at walang malay. Nagsigawan ang mga preso. Ang katahimikan ay nabasag. Iyon ang hudyat. Ang ibang mga preso na matagal nang naghihintay ng pagkakataon para maglabas ng galit ay sumunod sa kanya. Ang pila ay naging isang nagwawalang dagat ng mga katawan. Nagsimula ang isang ganap na riot. Ang mga sirena ay umaling-awngaw sa buong bilangguan, isang nakabibinging tunog ng kaguluhan. Riot sa Block C. Lahat ng unit pumunta sa Block C. Sigaw mula sa mga radyo ng mga gwardya. Gumana ang plano ni Mateo. Ang mga gwardyang nagbabantay sa pasilyo patungo sa Bartolina ay nagsimulang tumakbo patungo sa gulo, iniwan ang kanilang mga pwesto. Ang atensyon ng buong bilangguan ay nasa kanya. Sa gitna ng kaguluhan, ng sigawan at ng tunog ng mga batutang humahampas sa laman, nakita siya ni Mateo. Si Warden de la Cruz. Nakatayo ito sa dulo ng pasilyo. Ang mukha ay hindi magkandaugaga sa pagitan ng galit sa riot at ng pagkaunawa kung sino ang nagsimula nito. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa gitna ng nagwawalang mga tao. Sa isang sandali, ang ingay ay nawala. Ang tanging nakita ni Mateo ay ang mukha ng lalaking sumira sa kanyang buhay at ang lalaking sisirain niya ngayon. Dahan-dahan, lumakad si Mateo palapit sa warden. Ang kanyang mga kamay ay duguan. Ang kanyang dibdib ay umaalon sa paghinga.
Hindi na siya ang arkitektong puno ng pagsisisi. Isa siyang mandirigma na ipinaglalaban ang kanyang pamilya. Ito na ang kabayaran ko, sabi ni Mateo, ang boses ay malakas para marinig sa gitna ng ingay. Nakita niya ang pagkalito sa muka ng warden. Ito na ang bayad sa pamilya mo, patuloy ni Mateo. Ang buhay ko kapalit ng sa kanila. Nagtaas siya ng tingin, ang kanyang mga mata ay puno ng isang kakaibang kapayapaan. Hayaan mo na sila. Bago pa man makasagot ang warden, sumugod si Mateo, hindi para umatake, kundi para tanggapin ang kanyang parusa. Ang mga gwardiya sa paligid ng warden sa pag-aakalang aatakehin ni Mateo ang kanilang pinuno ay kumilos. Sabay-sabay silang dumamba sa kanya. Isang sigaw ng sakit ang pumunit sa hangin. Ang mga batuta ay bumagsak sa kanyang katawan ng paulit-ulit. 1, 2, 10. Nawala na siya ng bilang. Ang huling nakita niya bago siya lamunin ng kadiliman ay ang nagulat at hindi makapaniwalang mukha ni Warden de la Cruz. At sa kanyang isipan, ang huling narinig niya ay hindi ang ingay ng riot, kundi isang mabilis, malakas na tibok ng puso. Thump, 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 thump. Pagkatapos, katahimikan. Ang kamalayan ni Lyra ay isang magulong dagat ng sakit at tunog. Ang alingaw ng mga sirena, ang sigawan mula sa malayo, ang matinding paghilab ng kanyang tiyan na paulit-ulit na dumarating na parang mga alon. Sa isang punto, ang pinto ng Bartolina ay bumukas ng malakas. Nakita niya ang mga anino. Narinig niya ang boses ni Nurse Rina. Diyos ko, Lyra, tulungan niyo ako. May mga kamay na bumuhat sa kanya. Dinala siya sa isang stretcher. Ang bawat pag-uga ay nagdudulot ng panibagong sakit. Ang mga ilaw sa pasilyo ay dumadaan sa kanyang paningin na parang mga guhit lang. Ang infirmary ay naging isang lugar ng kontroladong kaguluhan. Premature, masyadong maaga. Sigaw ni Nurse Rina sa isang doktor na nagmamadaling pumasok. Warden de la Cruz is not responding to our calls. The riot. Pero si Lyra ay wala na sa mundo nila. Ang mundo niya ay lumiit hanggang sa naging isang punto na lang ng purong sakit at pagsisikap. Ang tanging naririnig na niya ay ang boses ni Nurse Rina sa tabi ng kanyang tainga. Huminga ka, Lyra. Huminga ka ng malalim, ere. Sumigaw siya, isang sigaw na hindi lang galing sa kanyang lalamunan, kundi mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Isang sigaw ng sakit, ng takot, at ng lahat ng lakas na natitira sa kanya. Itinulak niya ang lahat ng sakit, lahat ng pagdurusa, lahat ng alaala ng madilim na Bartolina palabas ng kanyang katawan. Pagkatapos ng isang huling, nakakabinging sigaw, isang manipis, ngunit malakas na iyak ng sanggol ang pumuno sa kwarto. Parang mahika, ang lahat ng ingay sa labas ay nawala. Ang sakit sa katawan ni Lyra ay biglang naglaho, napalitan ng isang mainit at umaapaw na pakiramdam ng ginhawa. Lalaki, sabi ni Nurse Rina, ang boses ay basag sa pagod at emosyon. Meron kang isang malusog na anak na lalaki, Lyra. Ilang sandali pa, isang maliit na bundol na nakabalot sa isang puting kumot ang maingat na inilapag sa kanyang dibdib. Napakaliit niya. Ang kanyang balat ay mamula-mula. Ang kanyang mga kamay ay kasing liit ng kanyang hinlalaki. Umiyak pa rin siya, ngunit nang maramdaman niya ang init ng balat ng kanyang ina, unti-unti siyang tumahan. Hinaplos ni Lyra ang malambot na pisngi nito. Pinagmasdan niya ang perpektong hugis ng kanyang mga labi.
ang maiitim at basang buhok. Sa batang ito, nakita niya ang isang hinaharap. Sa batang ito, nakita niya si Mateo. Mateo, bulong niya sa kanyang anak. Ang pangalan mo ay Mateo. Ang kanilang tahimik na sandali ay hindi nagtagal. 1 linggo ang lumipas. Ang riot ay matagal nang natapos. Ang bilangguan ay nasa ilalim ng isang mahigpit na imbestigasyon mula sa Department of Justice. Isang babaeng naka-business suit ang pumasok sa kanyang silid sa infirmary. Hindi ito gwardiya. Ako si Atoy Sandoval, pagpapakilala niya. Isa akong human rights lawyer. Ipinaliwanag ni Attorney Sandoval ang lahat. Ang riot ay naglantad sa mga pang-aabuso sa loob ng bilangguan. Ang personal na krusada ni Warden de la Cruz laban kay Mateo Vargas ay naging sentro ng investigasyon. Ang warden ay sinuspinde at nahaharap sa mga seryosong kaso. Ang ginawa ni Mateo Vargas, sabi ng abogado, ang boses ay puno ng paghanga. Ang pagsisimula niya ng riot para ilihis ang atensyon at mailigtas ka. Iyon ay isang akto ng kabayanihan na bago nito ang lahat. Nakinig si Lira, ang puso niya ay pinaghalong lungkot at pasasalamat. Si Mateo, ang tahimik na lalaki na may malungkot na mga mata. Iniligtas siya nito. Iniligtas sila nito. Nasaan po siya? Tanong ni Lira, ang boses ay nanginginig. Okay lang po ba siya? He's in critical condition but stable, sagot ng abogado. Nasa hospital siya sa labas. Binabantayan ng mahigpit, but he will live. At dahil sa ginawa niya, ang kaso ninyong dalawa ay muling binubuksan. Pag-asa, isang tunay na pag-asa, ngunit ang pag-asang iyon ay may kasamang isang masakit na katotohanan. Kinahapunan, dumating ang kanyang ina. Matanda na ito, ang muka ay puno ng mga guhit ng pag-aalala at pagmamahal. Sa likod niya ay si Celeste, ang kanyang panganay, na ngayon ay isa ng dalagita. Ang muling pagkikita ay puno ng luha at mga yakap na hindi masabi sa salita. Pagkatapos ay dumating na ang oras ng pamamaalam. Hawak ni Lira ang kanyang baby Mateo. Hinalikan niya ang noo nito, ang maliliit na kamay, ang bawat daliri. Sinasaulo niya ang amoy nito, ang bigat nito sa kanyang mga braso. Anak, bulong niya, ang luha ay dumadaloy sa kanyang pisngi. Kailangan mo munang sumama kay Lola. Mas magiging ligtas ka sa labas. Pero pangako, gagawin ni Nanay ang lahat para makasama ka ulit. Mahal na mahal kita. Nanginginig ang mga kamay niyang iniabot ang sanggol sa kanyang ina. Ang pakiramdam ng kawalan nang mawala ang bigat ng bata sa kanyang mga braso ay isang sakit na hindi niya malilimutan. Pinanood niya ang kanyang ina, ang kanyang panganay na anak, at ang kanyang bunsong anak na papalayo sa pasilyo, papalabas ng bilangguan, patungo sa isang mundong hindi na niya matandaan. Naiwan siyang mag-isa sa kanyang silid, tahimik, walang laman. Ngunit sa gitna ng sakit ng paghihiwalay, may isang bagong pakiramdam na nanatili. Hindi na ito ang malamig na pagtanggap sa kamatayan. Isang tagumpay, isang mapait, ngunit matamis na tagumpay. Ang kanyang anak ay buhay. Ang kanyang anak ay malaya. Hinawakan niya ang sulat na iniwan sa kanya ni Attorney Sandoval. Huwag kang mawala ng pag-asa, Lira, sabi ng abogado bago umalis. Ang sakripisyo ni Mateo Vargas ay nagbigay sa inyo ng isang bagay na mas mahalaga kaysa sa kalayaan. Ano po iyon? Isang pagkakataon. Lumipas ang 20 taon. Ang kulungan ng pag-asa ay nakatayo pa rin, ngunit marami nang nagbago.
Ang mga pader ay napinturahan na. Ang mga gwardya ay may mga bagong uniforme. Ngunit para kay Lira Reyes, ang mga pagbabago ay panlabas lamang. Ang kanyang mundo ay nanatili sa loob ng kanyang selda. Hindi na siya nasa death row. Dahil sa atensyon ng publiko na nakuha ng kanilang kwento at sa testimonya tungkol sa pang-aabuso ni Warden de la Cruz, ang kanyang sentensya ay ibinaba. Habambuhay na pagkabilanggo, life imprisonment. Isang hatol na tunog parusa, ngunit para sa kanya isa itong biyaya. Ang bawat dagdag na araw ay isang pagkakataon. Ang kanyang selda ay hindi na madilim at walang laman. Sa isang maliit na mesa sa sulok ay may isang bunton ng mga papel, mga sulat. Ang kanyang tanging koneksyon sa mundo sa labas. Siya ngayon ay isang babaeng may kulay pilak na mga hibla sa kanyang buhok. Ang kanyang mukha ay may mga guhit na ng panahon, ngunit ang kanyang mga mata ay buhay na buhay, puno ng isang payapang pagtanggap. Kinuha niya ang kanyang pluma at isang bagong piraso ng papel. Celeste, anak, kamusta ka na? Nabalitaan ko mula kay lola mo na malapit na ang iyong graduasyon. Master's degree in social work, hindi mo alam kung gaano mo pinasasaya ang puso ko. Palagi kong alam na ang kabaitan mo ay magiging ilaw para sa iba. Ipagpatuloy mo iyan, anak. Ang mundo ay nangangailangan ng mas maraming ilaw na tulad mo. Huminto siya at ngumiti. Sa kanyang isipan, nakikita niya ang kanyang panganay. Hindi na isang batang babaeng takot, kundi isang malakas at matalinong babae na handang harapin ang mundo. Ibinaling niya ang kanyang atensyon sa isa pang bunton ng sulat para sa kanyang bunso. Mateo, mahal kong anak, 18 taon ka na ngayon. Isang ganap na binata. Ikinuwento sa akin ng ate mo na nag-e-excel ka sa architecture. Tulad niya, napahinto si Lira. Siya, ang lalaking nagligtas sa kanilang lahat. Ang sentensya ni Mateo Vargas ay ibinaba rin, ngunit dahil sa tindi ng kanyang mga pinsala, inilipat siya sa isang facility para sa mga bilanggong may pangmatagalang pangangailangang medikal. Hindi na sila muling nagkita. Ngunit nagsusulatan sila, hindi tungkol sa pag-ibig o pangako, kundi tungkol sa isang bata, ang kanilang anak, ang kanilang pamana. Pampap, tulad ng iyong ama. Ipinadala niya sa akin ang pinakabago mong drawing ng isang tulay. Sabi niya, perpekto raw ang iyong mga linya. Alam mo anak, ang iyong ama ang nagturo sa akin na kahit ang pinakamatibay na pader ay maaaring magkaroon ng tulay patungo sa pag-asa. Huwag mo iyong kakalimutan. Isinara niya ang kanyang sulat at inilagay sa isang sobre. Ang bawat sulat ay isang piraso ng kanyang pagiging ina na ipinapadala niya sa labas. Umaasang balang araw. Ang mga pirasong ito ay bubuo ng isang kumpletong larawan para sa kanyang mga anak. Sa isang maliit ngunit maaliwalas na bahay sa labas ng Maynila, ang hapon ay payapa. Isang magandang dalaga na may matatalinong mata, si Celeste, ang nakaupo sa tabi ng bintana. Sa kanyang kandungan ay isang lumang shoebox na puno ng mga sulat. Sa kanyang tabi, isang binatang may matikas na tindig at mga matang puno ng pangarap, si Mateo Jr. ang taimtim na nakikinig. Ito ang huling sulat niya bago siya huminto. Si Celeste, huminga ng malalim bago magpatuloy. Binuksan niya ang isang partikular na sulat. Ang papel ay luma na at malambot sa dalas ng pagbasa.
Para sa aking dalawang pinakamamahal na anak, nagsimula si Celeste. Ang kanyang boses ay ang boses ng kanilang ina. Kung binabasa niyo ito, ibig sabihin ay wala na ako. Huwag kayong malungkot. Ang buhay ko ay hindi nagtapos sa loob ng kulungan. Nagsimula ito roon. Nagsimula ito sa inyong dalawa. Celeste, ang aking matapang na panganay. Ikaw ang aking lakas. Ang pagliligtas sa iyo ang nagbigay sa akin ng dahilan para lumaban sa una ng pagkakataon. At Mateo, ang aking biyaya. Ikaw ang nagbigay sa akin ng dahilan para mabuhay muli. Ang iyong unang tibok ng puso ang nagwasak sa mga pader na mas matibay pa kaysa sa semento. Ang kwento ng iyong pagsilang ay hindi isang trahedya. Ito ay isang kwento ng pag-ibig. Pag-ibig ng isang ama na handang isakripisyo ang lahat. At pag-ibig ng isang ina na natagpuan ang kalayaan sa loob ng pinakamadilim na selda. Mabuhay kayo ng mabuti. Mahalin ninyo ang isa't isa. At sa bawat pagtingin ninyo sa isang tulay na nag-uugnay sa dalawang magkahiwalay na lugar, alalahanin ninyo kami. Isinara ni Celesta ang sulat. Ang luha ay tahimik na dumadaloy sa kanyang pisngi. Tumingala si Mateo Jr., ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa pag-unawa at paghanga. Nanay Lira at Tatay Mateo po ba ay mga bayani? Tanong niya. Ang boses ay puno ng respeto. Ngumiti si Celeste sa gitna ng kanyang mga luha. Hinaplos niya ang buhok ng kanyang kapatid. Oo, anak, ng dunadandyan, bulong niya. Sila ang pinakadakilang bayani. Sa ibabaw ng mesa, sa tabi ng kahon ng mga sulat, nakalatag ang isang piraso ng papel. Isang blueprint na iginuhit ng kamay. Ang disenyo ng isang tulay. Sa ibaba nito, may isang maikling sulat kamay. Para sa aking anak, ang tagabuo ng mga tulay. Tatay, ang kanilang kwento ay hindi nagtapos sa mga pader ng bilangguan. Ito ay nagpatuloy sa bawat sulat na binabasa, sa bawat pangarap na tinutupad, sa bawat tulay na itinatayo, nag-uugnay ng nakaraan sa isang hinaharap na puno ng pag-asa. At dito nagtatapos ang kwento ng sakripisyo, pag-asa, at walang hanggang pag-ibig nina Lira at Mateo. Mula sa kaibuturan ng aking puso, isang taos-pusong pasasalamat sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong tapat na pagsubaybay at sa paglalakbay ninyo kasama ang bawat karakter sa loob ng kulungan ng pag-asa. Ang pagsulat ng kwentong ito ay isa ring emosyonal na paglalakbay para sa akin. Isang pagsubok na hanapin ang liwanag sa gitna ng kadiliman at saksihan kung paanong ang pinakamaliit na binhi ng pag-asa ay maaring mamukadkad sa pinakaimposibleng lugar. Naway baunin ninyo ang mga aral na iniwan ni Lira at Mateo. Isang paalala na ang pag-ibig ng isang ina ay isang puwersang kayang bumago ng kahit anumang tadhana, na ang tunay na pagpapatawad, lalo na ang pagpapatawad sa ating mga sarili, ay ang unang hakbang patungo sa kapayapaan. At higit sa lahat, isang paalala na habang may buhay, laging may pag-asa. Nais ko sanang marinig ang inyong mga puso. Ano ang pinakapumatak na eksena o aral sa inyo? Huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section. Ang inyong mga boses ay musika sa aking mga tainga. Muli, ang aking pinakamalalim na pasasalamat. Hanggang sa muli, nating pagkikita sa susunod na kabanata ng Buhay at Pag-ibig. Nagmamahal, Kwentong Pag-ibig, PH.